yung taong bahay, si Emil Carrion. Pero, nako, mga matitikas na general ang kasama ko ngayon. Kaya simulan na natin ang ating pagbate mula kay General Salazar, sir. Mahaba ito. Magandang araw sa lahat at babati na kagad ako. Unang-una, binabati ko yung nag-organize kanina, no? Doon sa aming asosasyon, yung AGPO. Kung ang tawag ng AGPO, acronym ng Association of General and Flag Officers Incorporated. Kung saan, binabati ko yung magiting na leader namin, si Major General Gerardo T. Layog, aka Jerry. Siya ang presidente namin at board chairman. At kasama niya doon si Admiral Edmonton, si Jal Crucero, si General Hongko, si General Ramonago, at iba pa. At of course, yung dating boss ko, nandun din isang trustee, si Lieutenant General Edelberto Adan. At maganda yung topic kanina na present. Hindi lang sa mga retired generals, kung hindi sa ibang active na na-invite at mga ibang membro or grupo na mga civilian na-invite. At ang topic kanina ay tungkol sa anti-corruption awareness. Sana marami pang ganon. At sana doon sa mga bagong henerasyon, yung dalawang bagong henerasyon na bumuto ng mas maraming bumuto nung last na eleksyon para makikita nila at maimpormahan ano ba yung tungkol doon yung sa tinatalakay about corruption and anti-corruption awareness. Ayun. Yes, sir. May dagdag ko lang. Itong stage na ito, ang ginagawa ay awareness campaign. Awareness campaign. Sa susunod na usapan ito, pag-uusapan na kung paano ba mauumpisahan at maisasakatuparan yung iniisip na mabawasan man lamang yung korupsyon. Walk the talk daw. Bumati ka muna. Sige, ako na rin lang ang binigyan ng pagkakataon na bumati. Gusto kong batiin si happy birthday si Sir Rudy Encabo ng yung dating ASIC ng DSWD. Ng Duterte campaign team. At siyempre, nandyan din yung aking mga kasama sa EMSA, si Lieutenant Joy Palobon, nagbe-birthday siya. At ganoon din si Sandy Ancheta, kasama namin siya, magbe-birthday siya sa Friday. At kanina binisita kami ni Lieutenant Jerden Nava, dati namin kasama. At siyempre, happy birthday kay Baby Jen. Sa inyo pong lahat, Ka Jerry, Brother Jerry Samudio, at sa aming chairman, si General Yanto, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun. General Garcia, sir. Magandang gabi ka, Emil. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, General Calonso. Magandang gabi po sa aming mga taga-pakinig, sa aming mga taga-subaybay dito sa Pilipinas at sa kung saan dako ng mundo kayo nandun. Magandang araw sa inyo. Binabati ko yung aming bisita kanina na mga naka-uniforme pa, no? Si Major General Arvin Lagamon, yung kanyang dalawang assistant na kasama, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Hindi. Si Colonel Jock Talarok, si Yung Colonel niya, yung Ileto, at saka Colonel Herrera yata yung kanina. No, so magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag kayong aalis, napakaganda ng usapan ngayon. Napakarami. Simulan mo na, sir. Yes, simulan natin tungkol sa anti-corruption. Yung topic dito, yung sa anti-corruption, pinapakita lang yung proseso, lalo na ngayon, budget ang pumasok, yung from preparation up to the time sa execution. At kung saan anong dapat bigyan ng importansya, at ano yung nakasaad sa batas, at ano dapat ang pinaka-importante na identify yung needs ng mga mamayang Pilipino. Nung pinag-uusapan yung budget kanina, nag-iinit yung ulo ko. Talaga, nakakagalit yung nadidinig natin kasi hinihimay nila yung budget at hinihimay nila kung papaano po tayo pinagsasamantalahan ng mga taong hinalal natin sa kamera. Kung totoo. Ang isang malungkot doon na nakita ko, yung sinasabing
40% ang nawawala sa totoong budget natin para sa mga projects. At yan ay kinukulimbat ng mga Lumalabas kanina, mga politicians na Political dynasty. Yeah, pati political dynasty. Yun, wala yun sa eskwelahan. Pero paano na nasolve yun mathematically na mapunta sa kanila, yun dapat hanapin yung mga eskwelahan nila. No, Kasi magaling. Tsaka ang gusto kasi nung ina-announce kanina, sana mabawasan man lamang yung 40%, maging 39 man lang. hindi Pero 40% sabi nila, ano daw yun eh. Talagang administrative cost nila yun. Tama ba yung ganong paliwanag? Oo, mali naman O sobra yan. naman yun? hindi. Walang tama. Basta hindi para sa iyo, hindi tama. Kahit Okay. na 1%, dapat walang ganon. Ibig mo sabihin, kung magtatayo ka sana ng building na 100 kwarto, Oh. kung 40% ang mawawala, edi 60 rooms na lang 60 yung na lang. mabubuo mo. Assuming na masunod mo yung standard. Pagka kinuha ng COA yan, pagka inaudit, Bloated eh. tapos, Bloated, kaya kahit kunin nila yung 40, pwede mo pa rin mabuo yung project mo. Kaya lang, may mga kaltasan pa along the way na mauubos. Hanggang sa 5%, 5% retention meron pang kaltasan Hindi dapat po ganon. And kanina, ang naging suma total dun sa gawing huli, sabi nung isang nagsalita is, we want to change the system. We have to change the system para mabago natin ang culture of corruption. I agree. Baka hindi na 40 yun. Magiging 60 na. Baliktad. So, dito ko nakikita, sabi Parang nila, mathematics, math is an exact science. Pero sa kanila, exact, sa atin hindi. Okay. Parang lumalaon, bumubuti, sumasama kaysa dati. Yes. So kung dati 40%, balang araw Pero maging 60%. hindi rin tayo nawala ng pag-asa kasi may mga leaders din tayo, political leaders, na magandang pagpatakbo sa mga kanya-kanyang lugar. Okay. So, sana yun ang umusbong na dadami dito sa Pilipinas at yan ang tutularan at gagayahin ng mga bagong henerasyon. pero sabi Para kanina, simulan. nung nag-present, 5% lang sa lahat ng politicians natin yung mga yun. 5% sa lahat ng political dynasty, good political dynasty. Siguro I can say na one of the good political dynasty I know, nasa Davao, nasa Tagaytay. Yung mga Tolentino doon maganda ang ginagawa sa Tagaytay. So, Okay. ako I can say na maganda yung tinatakbo ng Tagaytay City. Tama yung sinasabi ng isang general na dati kong boss na walang masama sa political dynasty. Pero iwasan lang natin. Hindi sir, masama talaga. Because the reason why we are like this, kaya nga nagkakaganito kasi puro political dynasty. Binanggit niya, congressman, senador, hanggang sa local executive. Hindi niya binanggit yung konsihal. Yung mga konsihal, ganun din sir. Political dynasty, for example, in Quezon City. Isama mo na sa barangay, sa kanila din. Pwede sir. For example, in Quezon City, yung isang apelido sa District 1 hanggang District 6, may ganong apelido na konsihal. Tapos yung 5 na yun hanggang ibaba, pare-parehas. See? So, anong progreso? Kanya-kanya. Yung usapan niyan kanya-kanya. Hindi na pinag-uusapan kung ano yung magiging progreso, kung ano yung para sa tao, kundi una muna yung para sa kanila. Para kay Eddie. Para kay Eddie. Kailan mo si Eddie? Oo naman, di ako. Yan. Siya. Pero So, madalas sa mga nakakausap kong ganyan, ang sinasabi nila gusto naming magsilbi ang aming pamilya para sa taong bayan. Yun ang Hindi- palagi nilang sinasabi. Hindi totoo yun. Maniwala ka sa akin. Napakalayo nun sa katotohanan. Kasi kung yun ay totoo, Okay. dapat ang ganda ng Pilipinas. Sa presentation kanina nung nag-present, nung naghimay ng budget, independent body yun, ha? Di na tayo masyadong lalayo dyan lang sa tapat ng tapat ng Capitol Commons saka ng Inares Gym. Ilang taon, ilang buwan na ako dumadaan dyan, merong isang escalator dyan. Hindi mapa-repair. Yan. Ano kaya ang sinyalis ng ganyan? Hindi ko alam kung kinokorap yung pamparepair o baka pinatayo
na yung mga ganyang bagay, general, siguro yun ang ibig sabihin na kaya hindi bumubuti ang ating kalagayan. Kaya nga, hindi, sabi naman kanina, merong isang merong isang speaker doon na sinabi niya nga is we have to change the system if we want to change the culture of yung mawala yung corruption. I agree doon sa Sinabi change na the dapat system. tayo makialam. Dapat sila Pero itunahin. hindi ako masyadong doon sa sinabi mo kanina na hindi lumalago. Lumalago ang utang ng natin. Oo. Kaya ngayon pala, ang utang ng bawat isang Pilipino kulang-kulang 150,000 bawat isa. Kung totoo yung computation, Oo. if the actual computation as of the present time, Pati yung pinapanganak ngayon, may utang na yun, lumalago. so sana yung mga budget natin na pupunta sa tama, na yung mga pangangailangan ng tao, hindi lang puro ayuda, yung infrastruktura, gaya ng health system at iba pa, nakikita ng mga tao. At hindi yung bigas, suportahan mo ng budget para masabing bumaba, pero yung production natin, hindi tumataas. Yan, So, sir. somewhere along the line, we need to improve. We are all Filipinos here. So, maganda rin pakinggan yung mga sinasabi. Isang topic lang po yan, yung budget. At meron pang 3 topic na na-discuss kanina at magandang mga Binanggit mo, i-discuss sir. natin ngayon. Binanggit mo yung services, sir, kanina. Kaya kanina, gusto kong sabi sa akin, bet hindi ka nagsalita, sabi ko, kukontrahin ko yung mga nandun sa harapan. Kasi, ang inaantay ko, action plan. Ang daming pinag-usapan, anong gagawin natin? Sige. So, sabi nung una, yung isa, nag-propose siya, sabi niya, gusto namin people's initiative. Okay, so that's one. Pero yung doon muna tayo doon sa changing the system so that we are able to change the culture of corruption. Gusto kong tanungin, okay po ako dyan dahil yan din talaga ang gusto ko, yung changing the system. Pero anong system ang i-replace natin? Ano ang kapalit para magbago? Ang gusto lang pala niya, doon sa People's Initiative, correct me if I'm wrong, sir, dahil People's Initiative para makapag-propose ng batas against political dynasty. Okay, sabi ko, okay, that's good. Pero, sabi ko naman, sa loob-loob ko, that's too much work for little progress. Kasi ang gusto niya lang naman is 30,000 per district under the law. Tapos ang total nun is at 30%. least 2%. 2% of the total voting population pwede ka mag-propose through People's Initiative. Okay. Pero yung batas na ipopropose mo, hindi naman yun na yung batas. I-deliberate pa rin ng mga nasa Kongreso. Ay, sigurado ka bang makakalusot? Kung gusto mo na rin lang mag-People's Initiative, di palitan na natin ang Constitution. Bakit ba tayo natatakot na palitan natin ang ating saligang batas if that is the solution? Sabi nila, pagpapalitan mo yung saligang batas, ang iboboto natin, yung paring mga pakawala ng mga political dynasty. Anong gagawin natin? Titigil na tayo because malakas ang agos ng tubig sa ilog, hindi tayo makakatawid, we will stop. We need to cross the river. If we have to die trying, let's try, pero we will not stop because if that is the thing we need to do, that is the thing we need to do, kung yun yung solusyon. Tulad nung sinabi mo, sir, sa services. Pagka binago natin ang ating saligang batas, pwede pa rin naman tayong Democratic Republican, pero federal. Liitan mo yung mga units, independent units, who will take care of their own yung mga units nila. Di kanya-kanya, ang bilis ng serbisyo, ang bilis ng progreso. Yes. Tayo na lang yata yung ganito ang sistema, kaya ang bagal natin. Sa ating neighbors, hindi, tayo na lang yata ang ganito. See, so, we need to change. And then we realize, sinasabi nila, ang nag-frame ng Constitution, yung 1986 Constitutional Commission, maraming mali. Siguro hindi naman siguro natin masasabing mali, kundi yung kanilang foresight hindi natin na-apply in accordance with how they planned it, in accordance to how they saw it. Tayo ang nagkamali, so hindi na bagay, palitan na natin. Kaya nga, kagaya ng nasa Constitution na ginawa noong 87 tungkol doon sa political dynasty. Yung anti-political dynasty or something.
na kailangan gagawan ng implementing laws or Enabling law, sir. Enabling law. laws. Oo. Pero walang gumawa. Di ba? Pero lahat sinasabi na sa batas, ito sinusundan natin. Pero yung isa sa mga pinaka-importante, walang bumalangkas, walang nagrekomenda. Ngayong mga bagong pumasok, bakit kaya? De, sir, meron nang nag-propose sa mga bagong newcomer. Isang newcomer nag-propose na siya ng batas tungkol sa political dynasty. Pero kailangan lamang maliwanagan ng lahat, no? Ang kulang is enabling law, pero hindi sinasabing hindi bawal. Bawal ang political dynasty. Ang tanong lamang is, ano ba yung political dynasty? Yan. Definition. O, yun yung kailangang i-define. Kaya sinasabing kailangan ng enabling law. Pero bawal. Ngayon, kung bawal ba't walang definition at kayo ay political dynasty, hindi kayo bawal? Bawal. Di ba? Okay. O, wag mo sabihin, wala eh. Ano yung sabi nung isa? Pero mahirap bang i-define ang political dynasty? Ganito yan. Noong 1986, before they discussed the topic about political dynasty, kung yung prohibition, sabi nung isang commissioner, Mr. President, I understand that this issue that we are about to discuss is very hot outside. Gusto ng tao na magkaroon ng pagbabawal sa political dynasty, but I noticed na dito sa loob, mahina. In other words, kahit sila, hindi nila madesisyonan, kaya ipinasa nila sa Kongreso yung definition ng kung ano ba yung political dynasty. But the intent is there. Third civil degree of consanguinity and or affinity, that is the intent. And that is bawal. Yun yung intensyon ng bawal. Kaya pag kayo ay bumagsak dyan, bawal na kayo. Antayin natin yung Supreme Court, baka sakaling this time madampot nila. No, so, but sabi nila baka maging judicial legislation. Hindi naman, because that is going to be judicial interpretation. Ano ba yung sinabi kaya? Napasok yung judicial. Yung key figures na dapat mag-stabilize ng sitong gaya ng COA, other judges and other appointee something? Meron kasing mga sir, may mga reform provisions na in-insert nung 1986 Commission, Constitutional Commission. Mga reform provisions like yung Tanod Bayan, yung Sandigan Bayan, yung constitutional bodies like the COMELEC, the COA, and tatlo yung Constitutional Commission, tapos dinagdag nila yung human rights, which is not in the Constitution but is considered as parang in the same category as yung mga constitutional commissions. These are inserted precisely, sir, to prevent what is going on right now. Kaya lang ang problema, there's too much politics, and then masyado tayong passive na mga Pilipino. Wala tayong outrage. Wala tayong ano bang tawag mo ron, yung pagka merong Walang gigil. walang gigil. Walang ganoon, walang follow up eh. Sabi nung klasiko, Virgil, ang dami mong sinabi doon sa tungkol doon sa mo. Pero nakakalungkot, no? Sabi niya ganoon. Walang kumikibo, walang pumick up, walang galaw. Pero sabi niya that should have been sufficient to kumbaga maging panimula ng mga pagbabago. Sabi niya ganoon. Bakit tayo? Yung culture natin we're like that. Prating na mention ni yung tungkol sa project na ang worth lang dito 11,000 yung catch eye, pagkatapos ng maaprobahan, hindi lang double, hindi lang triple, hindi lang quadruple. Siguro ma-check din yan, di ba? Nakapublish man yan actually sa ang mga project ng DPWH. Ano ba ang tawag doon? FISA ba tawag? Catch eye? Catch eye, oo. Kayo pong mga kababayan, Yung merong ganyan. pag nakita nyo yung umiilaw-ilaw sa gabi sa kanya, yung nakadikit. Oo. Ano ba yun? Basta yung Cat's eye. Cat's eye. Ayan. Corruption po yan. So, Yan po ay isa sa source ng corruption. siguro kung open tayo, nandyan yan, ma-scroll. So yung iba ding mga taong alam nila ang pricing and everything, mako-correct.
So, sana ma-improve din natin yung publication. Kasi nakapublish naman yan eh. Or wala lang tayong pakialam. Nakikialam lang tayo. Kaya pag may, meron na. kaya may Phil Jeps. Oh, Meron so- pang isa. Yung akala natin napakagandang idea, yung nilalagyan ng net yung gilid ng bundok. Ayun pala yung napakalaki ng source ng corruption din doon sa nung una talagang believe ako talagang to prevent erosion of the mountain lalagyan nila So, ng net. Okay. If these are true, yung kaninang kinikwento, sinasabi, ini-explain, at may mga data, ito yung mga bagay-bagay na dapat baguhin. Kasi para sa Pilipinas dapat tayo ay hindi mayaman na bansa, iisahan pa natin yung kaban ng bayan. Paano tayo aasenso? Yes, oo. So, sayang kasi yon yung mga pera na yon napupunta sana yon sa sinasabi nating kakulangan ng mga classroom, kakulangan ng mga gamot sa ospital, kakulangan ng mga hospital, at iba pa para tamang serbisyo ang maibigay natin sa mga Pilipino. Kanina ipinresent yung budget education para sa bagong classrooms, para sa mga bagong school building. Ang laking pera. Pero taon-taon wala namang natatayo. Pagkatapos, yung pagka taon-taon bago mag-opening ng classes, meron tayong ano tawag doon? Brigada Eskwela. Brigada Brigada Eskwela. Eskwela. Oo. You know, Specific pa, puti ang pintura. ang nangyayari, donated, pati yung manpower, pati yung ano, pero may pera pala, may budget pala para doon. In other words, kayong mga nagpupursige ng Brigada Eskwela, you're being used. Ibig sabihin, nagamit pala tayo, no? Nagamit tayo. So, Aba, ilang eskwelahan yung pinasok natin. Ilang eskwelahan yung nilinis natin, ilang eskwelahan yung Ni-repair yung mga building. ni-repair namin yung mga bubong, ni-repair namin yung mga sira. Kami ang gumawa. Kami rin nag-provide ng materials. Kami pa nagdala ng mga yero, ng mga ano. May budget pala yun. Ng tinapay, oh. Hindi mo lang nagpa-thank you sa atin. Di ba tayo pinadala ng tinapay? Every year, nung nagsimula ako sa pagka-TV producer, nakikita ko yung mga brigada eskwela na yan. Yung pala, ganyan pala yung nangyayari sa budget. Ituloy po natin, yung pinag-uusapan natin kanina. Last week, meron tayong pinag-uusapan tungkol dito sa resulta ng COA audit sa Office ng Vice President. Pero bago ko ituloy yan, gusto ko munang batiin siyempre si Brother General Ike Atanasio, si Very Worshipful Arnel Pilapil ng Most Worshipful Roberto Q. Pagotan Masonic Lodge, at siyempre si Worshipful Brother General Pompeo Limbo, birthday niya kahapon. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Sir na matigas na lalaki, Brother General Pompeo Limbo. Pati si Kuyang General Enrique Cuadra. Birthday din. Oo, belated na lang. Sa Tsaka lahat ng anniversary mga yata. celebrant Anniversary. Sa quarter na ito, happy birthday. Yes. Ituloy na natin. So, dun sa COA findings na pinapakinggan ko last week, sinasabi dun na for the last 3 years, outstanding yung rating Ng OBP. ng COA findings sa OBP. Oo. Ngayon, gusto kong itanong kay General Garcian last week, kaya lang hindi siya nakahabol. Ano ang implication nito doon sa tina-charge sa kanya na misuse of public funds? Actually, kung ako ang tatanungin mo, ang basa ko kasi doon sa impeachment na yan is only to derail this government. Kasi tingnan mo, So, nawala politically motivated. politically motivated. Yung focus na wala na. Hindi naman talaga nila alam naman nilang hindi talaga magpo-progress yung kanilang mga ebidensya. Fabricated nga yung iba, nakita naman natin, di ba? For example, katulad ni Colonel Grijaldo, di ba? So, alam nilang gano'n. Kaya sabi ko, bakit ba nila minadali nung first 3 years? Kaya ko lang yan ini-emphasize dahil sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nakikinig at nanonood sa atin, gusto kong maintindihan nila na gano'n yung sitwasyon. Ano ang basihan? Oo. Kasi nga yung COA, binabanggit mo nga kanina, ito yung institusyon na may karapatang magsabi kung tama ba ang paggastos doon sa nakalaang pondo
pondo ng bayan na nakalaan doon sa isang public office. Kung merong tiwali, Sila makakakita. sila magsasabi. Oo. Sila ang tatawag ng pansin. Hmm. Sila ang magkokol. Ang red flag silang nakakakita. So kung yung sinasabi ng iba galit na galit, so ganun, technicality na lang, hindi na natin iimbestigahan yung pagwaldas niya sa kaba ng bayan. Aba, it's one thing to allege, it's another to prove. Kaya lang, yung technicality na, pag-usapan na yung technicality, importante yung kasi kung walang jurisdiction, walang matatapos na valid. Walang lalabas na valid. Kaya sinabi ko, pag hindi tama ang simula, hindi magtatapos sa tama. Yes, Yun. maganda. So, yun yung implication nun. Kung maganda ang rating mo sa COA, na sila ang may karapatang magsabi kung ikaw ay gumagawa ng mali o hindi, kahit anong ipresenta mo, naninira ka lang. Yes. Ganun yung So, para sa mga akin. kababayan, Opinion lang yun opinion lang yun. bigyan nyo ng konting pansin itong mga ganitong bagay dahil ito ang makakatulong upang makapagbigay tayo ng tamang opinion. Ang ano naman kasi yung tungkol dun sa impeachment at saka whether true or not, it is something also to be proven. Kasi yun yung ibang mga tao naman ang sinasabi, kailangan ding magpaliwanag. Ang tanong lang doon, yung sabi nga, sa umpisa tama ba? Kasi kung hindi tama, ba't ako magpaliwanag? Or maybe the people who are neutral, who just want to listen, baka pag mapaliwanag ng taong ini-impeach, why not? Di ba? And then, dapat may mga kasunod. Kasi hindi lang naman dapat isang tao lang ang may confidential fund. Other people, meron nga isang tao ngayon, yun, nasa kongreso na ngayon, nung panahon niya, 125 million din yung hindi pa niya nakiklear na confidential fund niya. Pero ang lakas ng loob niyang magsalita. Ang dami niyang binayulate nung nandun siya sa pwesto, na pati yung sa judiciary, hindi niya sinunod. Pagkatapos, ang lakas niyang magsalita, mag-criticize, ito dapat iwasan. Kasi sa panahon na ito, na-polarize na tayo. Dahil pag nagsalita ka ng ganito, laban sa isa, Dito ka. dito ka. Dito ka Pag sa dito kampo ka na sa to. isa, Dito ka sa dito kampo ka. na to. Kawawa tayong mga Pilipino, kawawa ang mga kabataan. Kailangan natin itama. At ang kulturang tama, yun yung pagpairalin natin. Para aasensyo tayo at lahat tayo mamasyal na lang, maging turista. Maski doon tayo sa China mamasyal, sa Amerika pa, na stricto na ngayon si President Trump, para makikita natin alin ba ang tama, alin hindi, at maganda, mag-enjoy na lang tayo sa biyaya ng mga liderato natin, ng political leaders natin, and other leaders, na maganda ang pagdala sa bansang Pilipinas. Para sikabuti natin lahat. Huwag po kayong mag-alala. Pag yung impeachment hindi natuloy because mali ang simula, walang jurisdiction yung Senate, hindi naman po ibig sabihin nun kung may kasalanan si Vice President Sara, hindi na siya mananagot sa bayan. Pag wala na po siya sa pwesto, pwede nyo silang filean ng criminal complaint. May kulong pa. Ngayon sa impeachment, tanggal lang sa pwesto yan Hindi naman po makukulong. Baka iba kasi intent. Antayin nyo. Kung talagang meron kayong ebidensya against her, hindi naman po yan mapapaso, hindi naman po yan mag-expire. Antayin nyo matapos yung termino niya as a private citizen, demanda nyo. Baka sa Criminal complaint. Baka So sa- hindi po sayang. Mananagot at mananagot pa rin. Pero yung proseso ng impeachment, pag hindi ho tama yan sa simula, hindi ho pwedeng ituloy yan. Kaya yun, pansinin po ninyong mabuti yun dahil these are constitutional provisions. Pero siguro ang palaging naglalaro sa isipan ng mga kababayan nating nakikinig at nanonood ngayon, sumusubaybay sa atin hanggang saan, General, hanggang saan ang delineation point na mababasa natin kung ito ba ay politically motivated o talagang totoong pagkilos ito para maitama yung mali. Kasi palaging ganyan Palaging to derail the government o para maiba yung direction and yet ang palaging sinasabi Di ba may kasabihan tayo, if you talk like a duck, walk like a duck, dance like a duck, and you are quacking, anong tawag sa'yo? You must be a duck. So, ganun lang yan. Makikita kasi, malalaman.
Sa akin lang kasi, ang Pilipino, nakikialam lang sa mga ganito, lalo na yung mga marites. Sa akin lang, tingnan natin alin ang tama, alin ang nasang-ayon sa batas. Kasi sabi nga doon sa training na nakuha namin, nasa serbisyo kami, yung conflict arises because of three things. Yes. Una, walang regulasyon. Tama. So, kaya may batas. Ngayon, kung may batas, binayolate with impunity. Ito ngayon yung problema. At ang pangatlo, yung batas na nagawa ay hindi nasasang-ayon sa gusto ng mga tao. Ano bang gusto ng tao ngayon? Mababa dapat ang presyo. Taasan ang kita. Magandang serbisyo. Ito dapat ang pagtuunan ng pansin. Hindi yung dito ka sa kabila, dito ka sa kabila. Pagkatapos, habang nagdidebate, kami naman dito, hinahakot namin yung kaban ng bayan, papunta sa amin. So, let us be awakened by this. Let us focus on how to improve ourselves. And let us develop that culture of honesty. Umpisahan natin sa bahay natin. Kaya balik tayo doon sa sinasabi, nung panahon namin, pag nakakita ka ng maganda, maganda talaga yon. Sigurado kang babaeng maganda. Ngayon, pag nakakita ka ng maganda, lapitan mo at siguraduhin mo, babae ba yan? So, these are the things na the culture of honesty dapat ipagpatuloy natin at nag-umpisa ito sa bahay. Okay. Nag-umpisa sa pamilya. Alam mo, hindi naman yung sabihin mo na kayo lamang na mga halimbawa, hindi pabor kay Vice President, ang gustong-gusto ninyong isalang si Vice Presidente. Sa totoo niyan, si Vice Presidente gustong-gusto niya ring sumalang so that she can defend herself. Kasi right now, yung implication ng mga accusations hindi maganda eh. So she wants to clear her name. Kaya lamang, when we want to clear our name, we have to clear our name properly. May jurisdiction. Kasi kung walang jurisdiction at the end of the entire process, wala rin. Wala ring mangyayari because the one that will render decision does not have jurisdiction. Void pa rin and therefore mababaliwala. It's going to be just like an exercise in futility. Huwag po nating titigan yung Senado at kulitin natin ng kulitin si SP. Dahil hindi po si SP ang nagsimula. Hindi po sa kanya ang problema nagmula. Nagmula po dun sa where the verified complaints handled in the first place from the very beginning. Kailangan kasi, di ba, merong immediately, yung mga ganon. Yan nasa batas ng House. Kung yung batas ng House, yung mga taga-House will not respect their own rules, silang may problema. Therefore, we cannot blame the Senate. Unang-una, ang tagal nung panahon, ang haba ng panahon, nandun sa kanila. Wala naman silang ginawa. Nung gahol na sa panahon, pinilit pa nila, dapat inantay na nila sa 20th. Di smooth sailing tayo. Walang problema. Ilang araw na lang, 28 yung sinasabi. Titingnan natin. So, at anong desisyon, basta lahat naaangkop sa tamang batas. Yes, at dyan masusubukan kung sino yung mga nakaupo sa Kongreso ang totoong para sa bayan, totoong nagsisilbi sa bayan o pinagsisilbihan lang nila yung bulsa nila. Basta sipatin ninyo sino ba talaga ang makabayan. Hindi yung anak ng bayan, kundi yung makabayan. Na talagang para sa bayan. Yun, yung ganun ba? So, for the Republic sa akin lang, tuloy natin Pilipino, very unique tayo, mga Pilipino. Kanina naalala mo, sinabi pa ng isang speaker, yung last na speaker, it took Israel 40 years to reach the destination. Pero nakalimutan niya, it took thousands of years bago ang Israel nagiging bansa. Huwag nating antayin yung 1,000 or ilang libong taon. So, ilang henerasyon yun. Kaya ngayon tayo magkaisa at huwag tayong magpadala at titingnan natin yung tama para sa atin at hindi dahil gusto lang natin magkapera. Yes. Or yung sa ambisyon na gusto natin yung power. General Calonzo, sir, yung may Maltese passport si Secretary Gibo, SND Secretary. Yun nga,
nung naulinigan ko yung balita na yun, ako agad ay bilang isang ordinaryong mamamayan, nag-iisip ako at gusto ko itanong ngayon dito kay Attorney General Virgil Garcia. Ano ba ang implikasyon nito sa isang cabinet secretary kung meron siyang ibang passport? Meron siyang, tulad dito kay Secretary Gibo, yung Maltese passport. Ano ba ang implikasyon nito sana? Halimbawa, hindi si SND ang pinag-uusapan natin. Si Emil Carrion. Gawin natin si Emil Carrion, Secretary of Reserve Affairs. Okay. Ayan, ha? Cabinet rank. Level. Cabinet level. Salary grade. Ano ba? Okay. Pag si Secretary Emil, meron dalawang passport, ibig sabihin may dual citizenship ka. Ngayon, kung may dual citizenship ka, ibig sabihin you have dual allegiance. Bawal yon. You cannot have double allegiance because hindi natin alam kung saan ka mas papanig doon in case na kailanganin yung loyalty mo to the flag. No? You cannot swear allegiance to two flags, isa lang. Yun yung implication ng ganon na kaya bawal yon. Ang requirement maliban dun sa 4 constitutional positions, and I'm referring to the President, the Vice President, the Senators, and the Congressman. Yung House of pati yung party list nasa mababang kapulungan sa Kamara. Lahat sila, pati yung mga cabinet secretaries, pati nga official sundalo ng AFP, kailangan niya mga yan natural born Filipinos. Yes. From birth. And hindi nila nawala yung kanilang Philippine citizenship ever. Mula noon hanggang ngayon, Pilipino ka. Yun yung requirement ng natural born Filipino. So kung nagkaroon ka ng dalawang passport, the thing is, hindi ka dapat nakaupo sa pwesto mo. Yun. So, lalo ning ganyang pwesto na Secretary of National Defense. okay. Ngayon, focus natin kay Secretary Gibo. Ang unawa ko dun sa Maltese citizenship is that the requirement is mag-invest ka. 39 million yata. 39 million... May requirement amount. Oh. May required amount. 39 million pesos o 39 million dollars. Ang invest mo, they will give you... Passport. They will grant you citizenship. Okay. So, ang hindi ako sigurado is whether or not kasama yung renunciation of your former citizenship bago kanya bigyan. Kung wala nun, walang problema yon. Because hindi niya ni-renounce yung kanyang Philippine citizenship and therefore, he remains a natural-born Filipino. Walang renunciation. Di ba? Sabi ko, Filipinos from birth up to the present, hindi mo yan nawala. Okay, so kung gano'n ang situation ni Secretary Gibo, sa aking, my opinion, walang problema yon. Pero if he had to renounce Philippine citizenship to acquire Maltese citizenship, then that's another story. Ibig sabihin, hindi ka na natural-born Filipino. Then, out of delicadeza, you have to resign. Ano dapat niyang gawin niya? Ha? Para maintindihan ng mga kababayan natin Na? ang sitwasyon niya. Para lamang maunawaan na he can explain this. Abogado yun no? He knows what he's doing and I'm sure he will not do anything na will violate the Constitution. Hindi lang batas, the Constitution. Yung mga abogado kasi are sworn to defend the Constitution. No? So, yun yung kanyang oath. So, he will protect and defend the Constitution. And therefore, hindi niya yun i-break. Yun yung aking kwan sa kanya. No? So, ang problema ko ngayon kasi, no, for example, ang dami ng mga hindi natural born sa position na dapat natural born May purpose kasi yung saligang batas for requiring that you be a natural born when you are president, when you are vice president, when you are senator, when you are congressman. Okay. Mayroong pagkakaiba because yung maliban sa apat na yan, pwedeng Pilipino ka lang Naturalized Filipino, Amerikano, naging naturalized Filipino ka.
After acquiring residency, pwede ka nang tumakbo. Yes. Governor, bokal, mayor, konsihal, pwede, no? Pero not this four positions. Because itong position na to is very important sa survival ng ating bansa. Yan sila talaga dapat. Yung kailangan, wala tayong pag-aalinlangan na Pilipinas at Pilipinas lamang ang iyong mahal at Pilipinas at Pilipinas lamang ang ipaglalaban mo habang kamatayan. Hanggang kamatayan. Yung ano ko lang din, yung timing with all the issues and everything. I do not know, yung timing siya, no? Yung lumabas yung issue tungkol doon sa may namatay sa California, tapos yung tungkol sa impeachment, tungkol sa ICC na issue, tapos biglang dumating itong kay Sergio po. Kaya sabi ko, actually, isa rin siya sa pwede, di ba? Pagkatapos, sino kaya mga taong gumawa ng mga ganitong kwento at ngayon lang nilabas? Kung alam nila nung una pa, bakit ngayon lang? Ba't ngayon lang? Baka naman, sir, coincidence, ngayon lang talaga rin nila na-discover. And ang sinasabi ko is this, no? It's high time. Siguro wag na lang natin i-focus kay Secretary Gibo. Sana all. Oo. Okay, in other words, ngayon let us as people, tayo let us demand the president, the vice president, the senators and the congressmen, lahat sila, they should submit proof that they are natural born Filipinos. You know why they have to submit? Sila mismo, hindi ako na nag-a-allege, because it is a constitutional requirement and therefore the burden lies on you. You have to first prove that you are before you can. You know what I mean? You are a natural born Filipino before you can run for the presidency, for the vice presidency, senator, congressman. So you have to first prove you are before you can. So lahat yan, i-require na natin. Out of delicadeza, kung hindi ka, for example, sa Senate, merong mga nakaupo dyan, dapat hindi yung pinaupo, may question. Sir, teka muna. Diba? O kaya ikaw, merong question about me. Then out of delicadeza, hindi muna ako uupo because merong question about my natural born status. Okay. And you know who I'm referring to. Dapat out of delicadeza. Meron ba? May wala nga eh. Yung iba, tahimik lang. Hindi ka dapat nag-assume. Okay? Meron pang isa. Hindi, kasabay na wala yung delikadesa, na wala na yung kalesa. Anak ng tinapay talaga. Hindi talaga. Dapat, out of delicadeza, wag na. Meron pang iba dyan. Wag na kayong tumakbo ulit. Meron pang iba dyan. Sa Senate, meron pang iba dyan, hindi natural born Filipino, wag nyo nang antayin. Sa susunod na eleksyon, pag nag-file kayo ng candidacy, papailan ko rin kayo. Yun, tama. Because you are not a natural born Filipino. Yan. So, ngayon, total na pag-uusapan, tingnan natin kung sino sa mga yan ang tutugon sa challenge, prove that you are. May magsimula lang na isa dyan. Tuloy-tuloy na natin lahat. Pakita natin, ako I comply. Pero delikadesa. Delikadesa, anak ng tinapay, wala na kanta. Okay. Hindi rin nabibili sa panadirya ngayon. Okay, maraming siguradong nalaman ng ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi. At magandang gabi po sa mga miyembro po ng LTAP. Mukhang hindi umabot si Calando Marquez, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga miyembro ng LTAP, magandang gabi. Okay? Yes, gusto kong batiin muna yung DND, si Undersecretary General Espino. At ang kasama niya si Colonel Tonying Calapis, nandiyan niya sa DND. Ano ba? Ako ba magpapaalam na? Yes po. Di ba kapatid yun? Hindi. Si Senior, Senior Yusek? Hindi. Hindi ba? Sir, magandang gabi, sir. Long see no time. Ako, magpapasalamat ako doon sa mga speakers kanina. Yung 4+1 at iba pang nagsasalita sa topic sa anti-corruption awareness kanina. At saka sa organizer, sina General Jerry Layog, sina Admiral Edmontan, at iba pa, no, na kasama doon. Maraming salamat sa informasyon sa topic kanina. Ako, mag-ano na ako, papa ako na. Yes po. At gusto ko lang
ipaabot ang aming taus-pusong pakikiramay kay Yasmin at sa kanyang mga kapatid dahil sa pagpanaw ng kanilang ama, si Sir Gado del Mundo. Ang pakikiramay at pakikidalamhati ay nagmumula sa Sanchez Calonso family. Condolence sa inyong lahat at Mayor Father, rest in peace with the Lord. May you rest in peace. Sir, ikaw na. Tapos ka na pa, sir? Bumati na ako. Oh. At maraming salamat sa mga nakikinig. Ito'y usapan lang, karamihan dito opinion na may kasamang katotohanan. Oo. Kami lang po ito. Hindi kasama yung kung anong organisasyon yung aming kinasasapian. Kami lang po talagang tatlo ito. Pero gusto kong batiin yung nag-present nung tungkol sa budget kanina, si Miss Saisa Nadine Susara. Talagang ang ganda ng pag-present niya nung kung paano winawaldas, paano tayo niloloko ng ating mga hinalal na mga mambabatas sa budget. Paano yung rekomendasyon ng executive na lumalaki? Oh. Dapat saan mabawasan dahil ikukuha nila, imayin nila, lumalaki pa. Grabe, at saka doon namin na-realize na yung mga pang-personal na nakukuha nila, yun talagang more than double ang inilaki ng mga budget na katulad ng AKAP, tulad ng mga kinukuha talaga pala ng mga congressman yan. Sila yung namimigay imbis na DSWD. Magandang gabi po sa inyong lahat.